Aquino ang ipoproklama niya sa mga panalo. Alam nyo, ito masabi ko sa inyo. Yung nominee namin, galing Philippine Military Academy. Yung isang nominee namin, galing Philippine National Police Academy. Sila ang kauna-unahan at pinakabata mula sa hanay ng mga sundalo at pulis na mauupo ngayon at ibinoto ng maraming Pilipino. Sinabihan ako ng intelligence officer kagabi, 2, na kaya kami hindi ipoproklama at baka i-disqualify para kapag kami ay natalo, yung natalong Gabriela Party List doon sa dulo, yun ang uupo. Ang masabi ko sa inyo, Comelec, ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon, tapusin na yung mga business as usual na yan at mga pamumulitika sa mga ahensya. Kaya nga nagagalit. At kayo, ang huling namulitika bago nagalit ang Pangulong Bongbong Marcos. Huwag nyo kaming isali. Meron kaming laban para sa bansang ito. Parang inyong mga anak at apo ay hindi ma-recruit ng NPA. Matindi yung laban namin ngayon. Laban dito sa mga makakaliwang grupo at sa teroristang NPA. Kauna-una ang taga-PNPA na uupo bilang kongresista. Pinakabatang PMAR na uupo bilang kongresista. Kayo ang pumipigil ngayon dahil akala ninyo, business as usual lang yan, party list lang yan. Hindi nyo alam, national security ng bansa ang nakasalalay dito kaya namomroblema si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit yung pamumulitika sa ahensya ninyo ay nakaka-contribute sa galit sa mga commissioner at mga direktor dyan na mga yes man. Taga-bulong kay George na, Kapag kinasuhan kayo, hindi nyo pwedeng sabihin na inutusan lang kayo ng head of agency. Puro kayo abogado dyan. Sana naman maging patas kayo sa inyong pag-interpret ng batas at mga regulasyon. Nakalagay sa inyong rules. Kahit may kaso, basta hindi final, pwede iproklama. Kami hindi nyo pinoproklama. Lahat ng kasama namin. Malversation of funds, graft and corruption, plunder, citizenship, hindi Pilipino, may kaso pa sa drugs, nasa CIA pa, kinasuhan ng terorismo. Lahat sila nakaupo, kami hindi makaupo. Gaano ka-twisted ang pag-interpret nyo ng batas? Utang inang bansa to. Ng katunayan na mayroong demokrasya sa bansa. Minsan abusado ang gobyerno, pero every 3 years tayo ay tinatawag sa ating mga presinto para bumoto. Ang sinasabi ng ating gobyerno, sanctity of the ballot, napaka-importante ng kada isang boto. Ang inyong Duterte Youth Party List po ay ibinoto nung isang linggo ng lampas 2 milyong mga Pilipino. Pag tiningnan nyo yung local absentee voting ng ating mga pulis at sundalo, ang number 1 ibinoto ng ating mga tropa ng gobyerno, Duterte Youth Party List. Pag tiningnan ninyo yung boto ng ating mga OFWs, kahit saan pa yan, Amerika, Canada, Hong Kong, Singapore, UAE, Saudi Arabia, England, France, kahit saan, Duterte Youth Party List po ang binoto ng ating mga OFWs. At dito sa Pilipinas, lampas 2 milyon ang nagtitiwala na nung Lunes mapoproklama ang kanilang binoto Duterte Youth Party List. Gaano kadami yung 2 milyon? Yung nagrally sa Iglesia ni Cristo nung 1 taon sa Luneta, isama mo pa yung nagrally kay Pangulong Rodrigo Duterte nung meeting de avance niya noong 2016. Lampas ganun karaming pinagsama ang nagtiwala at bumoto sa Duterte Youth Party List. Duly elected by the Filipino people ay hindi pinoproklama ni Chairman George Garcia. Nung araw ng proklamasyon, nandun na kami nung tanghali. Sinabihan kami through email. Ang sabi, nakalagay lang, isang sentence lang actually nag-explain. Due to serious allegations, grave allegations, in 2019, yung aming proclamation will be on hold. Serious pala yun Noong 2019 pa, ba't hindi nyo pa niresolve noong 2019? Yung huling hearing noong 2019 rin. Hindi na kami pinatawag kahit kailan, lampas kalahating dekada na. At masabi ko sa inyo, yung nagkaso sa amin, Kabataan Party List, sinabihan kami kahapon ng NTF-ELCAC, kinasuhan rin nila ng cancellation of registration at disqualification. Ang Kabataan Party List noong 2021,
at yung Gabriela ng 2019 hanggang ngayon pending pa rin. Ang nagkaso, isipin nyo nakalagay, Government of the Republic of the Philippines through NTF-ELCAC and the Office of the Solicitor General. Lahat sila nakapirma doon sa kaso na yun. Pending pa rin, pero bakit ganon? Pareho kaming pending. Yung sa kanila mas seryoso kasi binabanggit yung mga pangalan ng miyembro nilang napatay bilang terorista. Yung sa amin, walang kwenta. Bakit pareho kami? Hindi equal yung treatment. Bakit sila may proklamasyon? Kami wala. Kaya masabi ko sa inyo, biglaan na lang nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos kahapon na lahat ng secretary at secretary level at heads of agency ay mag-resign. Anong sabi ng Pangulong Bongbong Marcos? Ayaw na ng tao ng politicking. Gusto aksyon. Sa dami ng nire-raise ni Attorney Respicio na mga problema sa COMELEC, bakit hindi yun ang aksyonan? Bakit presyo nila kung sinong ipoproclaim nila sa mga duly elected winners? Kaya masabi ko sa inyo, bago nagalit si Pangulong Bongbong Marcos at kanina 40 na yung nag-resign. Ang sabi ni George Garcia kahapon, hindi po ako kasali dyan dahil Constitutional Commission kami. Kasali po si Civil Service Commission Chairperson, Attorney Marilyn Baruwayap sa nag-resign. Constitutional Commission rin yon. Bakit hindi mo samahan? Bakit hindi ka manindigan sa wisdom ng nag-appoint sa'yo na gusto na niya, walang ahensyang namumulitika ngayon at ikaw ang huling namulitika bago nagalit ang presidente ng Pilipinas. Yun po ang ating statement. Yun po, nung Monday, hindi tayo sinama sa proclamation, kaya nung Tuesday po, nag-file tayo nito sa Supreme Court. Kasi pakiramdam natin, it is grave abuse of discretion. Kasi ang daming may kaso dyan sa COMELEC, mga kasabay naming mga kongresista, party list, yung iba, ang kaso, malversation of funds, plunder, merong kaso sa CA pa si Congresswoman De Lima tungkol sa drugs, meron pang kaso sa citizenship, ang daming merong kaso dyan. Pero nung araw ng proklamasyon, ang nilagay ng COMELEC, kaisa-isang very serious, yung sa amin, masabi ko sa inyo kung ano yung kinaso sa amin ng Kabataan Party List. Talagang kahit hindi kayo abogado, bobo kayo. Kinasuhan kami ng vote buying noong 2019. Bakit daw? Nag-speech kasi ako noong 2019. Sabi ko, kapag kami ay nanalo, lahat ng aming pondo sa aming magiging opisina ay iaalay namin pang serbisyo sa taong bayan. Wala kaming kukurakutin kahit piso. Yun yung statement ko sa speech ko. Kinasuhan ako ng Kabataan Party List ng vote buying. Sa dami-dami ng gobernador, kongresista, mayor at mga kalaban nila na tunay na naglalabas ng maraming pera, milyon-milyon tuwing eleksyon namimili ng boto. Ang kaisa-isang kinasuhan sa central office ng vote buying kami na nangako lamang na ang aming magiging pondo ay ibibigay namin sa taong bayan. Gaano kahawsaw yung kaso na yon? At yun yung sinasabi ng COMELEC na very serious kaya kami nakahold ngayon. Pangalawa, ang pangalawang kaso sa amin ng Kabataan Party List. Nag-speech daw ako noong 2019, ang sabi ko, kapag kami nanalo sa Kongreso, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Mahilig tayo makipagdebate. Si Jim Paredes nga, sinugod natin sa EDSA para debatihin. Yes, boss. Si Kaloy Zarate ng Bayan Muna, kadebate natin. Yun yung sinasabi ko, dedebatihin natin hanggang matalo kayo, hanggang maubos kayo sa Kongreso, katulad ni Bayan Muna na tanggal. Ang kinaso sa akin, yung huling parte nilagay, hanggang maubos kayo, / Chairman Cardema is promoting violence tantamount to mass murder in the Philippines. Sabi ko po, yun yung klase ng kaso na kinaso sa amin. Kaya nga, nakapending pa yon kasi house show talaga. Ang isa pang kinakaso sa amin, tanggalin daw yung registration namin kasi hindi kami rehistrado. Sabi ko, ano ba nangyaring pinipetition yung tanggalin yung rehistro namin dahil hindi kami rehistrado? Kaaway ko yung taga-COMELEC noong 2019 to 2022. Senior Commissioner, si Rowena Guanzon. Kung hindi kami rehistrado dyan, tinanggal na ako nung kaaway ko. Sinasabi daw, meron daw hindi na-publish, meron daw hindi hearing na pinuntahan. Lahat ng order to publish, lahat ng notice of hearing na comply namin.
Itong kakasuhan ko nga rin to si Attorney Maranyon eh. Kine-claim lahat na hindi rehistrado yan, fake yan. Paano mo papatunayan yun? Nag-e-exist kami 3 eleksyon na. Ibinoto kami ng taong bayan noong 2019, 300,000 na tao. Binoto kami ng 2022, 600,000 na tao. Ibinoto kami ng lampas 2 milyong Pilipino. Ngayong 2025, pinakamataas na boto ng mga pulis at sundalo, pinakamataas na boto ng mga OFWs at ng maraming Pilipino. Paano sinasabing hindi kami nag-e-exist? Yun yung kaso sa amin noong 2019. At yung nagkaso sa amin, si Kabataan Party List, meron rin siyang pending case. Ang nagkaso, gobyerno ng Republika ng Pilipinas, sinasite yung mga napatay nilang bilang teroristang NPA. Bakit sila naproklama? Bakit mas seryoso yung house show na kaso sa amin nila kesa doon sa kinaso ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas, pending pa rin hanggang ngayon? Kaya yun yung sinasabi namin, merong grave abuse of discretion si Comelec, namimili na lang siya kung sino ang ipoproklama niya sa mga panalo. Alam nyo, ito masabi ko sa inyo, yung nominee namin, galing Philippine Military Academy, yung isang nominee namin, galing Philippine National Police Academy, sila ang kauna-unahan at pinakabata mula sa hanay ng mga sundalo at pulis na mauupo ngayon at ibinoto ng maraming Pilipino. Sinabihan ako ng intelligence officer kagabi, 2, na kaya kami hindi ipoproklama at baka i-disqualify para kapag kami ay natalo, yung natalong Gabriela Party List doon sa dulo, yun ang uupo. Ang masabi ko sa inyo, Comelec, ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon, tapusin na yung mga business as usual na yan at mga pamumulitika sa mga ahensya. Kaya nga nagagalit. At kayo, ang huling na mulitika bago nagalit ang Pangulong Bongbong Marcos. Huwag nyo kaming isali. Meron kaming laban para sa bansang ito. Parang inyong mga anak at apo ay hindi ma-recruit ng NPA. Matindi yung laban namin ngayon. Laban dito sa mga makakaliwang grupo at sa teroristang NPA. Kauna-unahan taga-PNPA na uupo bilang kongresista, pinakabatang PMAyer na uupo bilang kongresista. Kayo ang pumipigil ngayon dahil akala ninyo, business as usual lang yan, party list lang yan. Hindi nyo alam, national security ng bansa ang nakasalalay dito, kaya namomroblema si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit yung pamumulitika sa ahensya ninyo ay nakaka-contribute sa galit. Nung magsagawa sila ng inspection regarding the campaign paraphernalias doon sa controlled facilities ng Payatas disposal facilities. Isa sa tinanong namin, ako mismo nagtanong regarding your case. So ang sabi ko, what happened to the 2019 case na hindi nare-resolve nga ng Comelec? Well, in fact, naiproklama ang Duterte Youth Party List ng 2019 and 2022. Meaning, meron kayong representative sa House of Representatives. So, what happened now? So, ano ba yung grounds bakit hindi sila maiproklama? So, why not solve that 2019 case na entitled naman sila for proclamation? So, you file a petition, writ of preliminary injunction ba? Tama ba? At saka certiorari sa Supreme Court. So, ano ang sagot ng Comelec sa inyo ngayon? Sumagot na ba ang Comelec with that 2019 case na until now, hindi pa nare-resolve ng Comelec, pero with the 2 succeeding past election, 2019-2022, naiproklama kayo? Ito buti nabanggit nyo. Nabanggit ko sa inyo yung 3 kasong pinafile sa amin. Hausaw. Ang huling hearing nun, December 2019. Pagkatawag sa amin doon, ang sabi for resolution na yon in 1 month's time. So, January 2020, tapos na dapat yon. Kalahating dekada na. Alam nyo ang ginawa nitong mga petitioner, baka hindi alam ng Comelec eh. Ang ginawa nitong mga petitioner na Kabataan Party List dun sa kaso namin, dahil bibigyan na kami ni Comelec ng proclamation noong 2020, ni-raise nila sa Supreme Court, nag-forum shopping sila. Sabi nila, hindi kami rehistrado, promoting violence at vote buying. Yun yung mismong sa inyo. Alam nyo, ginawa ng Korte Suprema, in 1 month's time, hindi na kami pinatawag doon, dinismiss nila for lack of basis. Isipin nyo, tinaas mismo nila sa Korte Suprema, nag-decide ang Korte Suprema na wala yan.
Walang kwenta yan. Kaya nga, noong 2020 hanggang 2025, hindi nyo na uli narinig si Marañon at yung Kabataan Party List na bumanat sa amin. Kahit noong 2022 election, hindi sila bumanat sa amin. Kasi nga, napahiya sila sa Korte Suprema. At hindi rin naman alam ni Comelec na nag-forum shopping to mga petitioner na to. Kailan nag-ingay ang mga petitioner? Nung last week of March. Bakit? Nung third week of March, nag-number 1 bigla yung Duterte Youth Party List. At ang pinagtataka ko dyan, nung nag-file itong mga petitioner sa COMELEC ng parang urgent motion to resolve, pagkatapos nilang i-file, may press con agad si Chairman George Garcia. Parang coordinated. Ngayon lang ako nakakita na may nag-file sa opisina, yung head of agency, may press con agad. Kaya alam ko coordinated yan eh. Kaya nga yung sinasabi sa akin ng intelligence officers, kagabi, merong plano na i-disqualify kayo para may makaupong ibang party list. So masabi ko sa inyo, Chairman George, ikaw ang huling namulitika sa mga cabinet level, secretary level, heads of agencies ng bansa bago nagalit ang Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng politika na secretary level. Ang sabi kahapon ng COMELEC, hindi po kami mag-resign si Chairman George kasi po independent commission po. Yung kasamahan mo, independent rin. Chairperson ng Civil Service Commission, nag-file ng resignation. Bakit ayaw mo i-file yung resignation mo? Alam mo, ang tatamaan nung panawagan ng Pangulo na yon. Wala kang tiwala sa wisdom ni Pangulong Bongbong Marcos. Magpasa ang lahat ng na-appoint niyang secretary level ng resignation. Alam mo na ikaw ang huling namulitika, i-accept ng Pangulong Bongbong Marcos yung ifa-file mo. Hindi lang dahil nung sa Duterte Youth na nagagalit ang marami ngayon. Dahil sa mga sinasabi ni Attorney Harold Respicio ng mga kapalpakan during your leadership in the COMELEC. Okay. Siguro one last... Ako ay naging chairman rin ng isang komisyon, naging head of agency. Minsan, ikaw lahat kayo appointee ng presidente, nag-uusap-usap kayo doon, ano bang gusto ng presidente? Pasip-sipan kayo dyan. Diba? Kaya sa tingin ko, merong nagbulong kay Chairman George Garcia, pare, i-disqualify mo. Tapos na naman, sasabihan niya yung mga kasama niya, ang utos, i-disqualify yan. Kaya sabay-sabay silang pumirma, i-hold muna. Masabi ko, sa mga kasamahang komisyoner, kahit do sa mga direktor ng COMELEC na nag-recommend na i-hold kami, pag kayo kinasuhan, lalo na yung mga direktor na nag-advise daw sa NBOC na i-hold kami. Pag kayo kinasuhan namin sa ombudsman, hindi nyo na kayang i-claim na inutusan lang kami. Kayo na nagtatrabaho habang buhay sa COMELEC, pag kinasuhan kayo sa ombudsman, kayo ang mananagot. At kailan nyo marirealize na hindi inutos yan ng Pangulong Bongbong Marcos? Dahil pagkatapos magsalita ng inyong head of agency, dun lang nagalit todo. Si Pangulong Bongbong Marcos pinagre-resign na lahat ng heads of agencies. Natapos na. Kumbaga, ang dami nang nangyari. Natalo yung kandidato ng administrasyon sa Zamboanga, sa Davao, sa Cebu, sa Maynila. Nag-announce na ang Pangulong Bongbong Marcos. Tama na ang pamumulitika. Naghahanap na ang taong bayan ng aksyon. Tama na yung business as usual. Sino ang huli na namumulitika ng todo? Chairman George Garcia, ang inyong head of agency. Kaya kung sinasabi niya sa inyo, mga komisyoner at sa mga direktor, hindi, ito yung utos sa taas. Alam nyo na hindi utos ng Pangulong Bongbong Marcos yan. At isa pang sinasabi ko, lahat pinagfa-file ng resignation, kahit yung taga-civil service chairman nag-file ng resignation, bakit Chairman George, ayaw mo i-file ang resignation? Wala kang tiwala kay Bongbong Marcos? Yung nag-appoint sa'yo, kinakabahan ka? Yan ang i-accept na resignation? Sa dami ng anomalya na sinabi ni Attorney Harold Respicio, alam mo, pag nawala si George Garcia dyan, umangat na commissioner na chairman, ma-recommend ko kay Ninong ko Bongbong Marcos, kahit huling beses na lang, Ninong, i-appoint nyo to. Ito ang magaling na talagang hinahanap ang problema sa eleksyon at sinusolusyonan lamang. Wala siyang pakialam sa mga politika, hinahanap niya yung palpak do sa sistema
Yun ang gusto niyang baguhin. At anong ginawa sa kanya? Siya pa ang dinenay rin, sinuspend ng proclamation. Ganitong klaseng mga leader ang kailangan i-appoint dyan sa COMELEC, Ninong Bong. Kung gusto nyo talaga at sincero kayo ng pagbabago at pagreforma sa ating bansa, alam nyo, nagbigay kayo ng konting konting liwanag konting liwanag lang. Kasi, ang sinasabi ni Senator Amy Marcos, iba na yung nagpapatakbo sa bansa. At ako bilang dating head of agency, alam ko yan, na napakaraming heads of agencies, kung ano-ano lang ang pinag-aasikaso dyan, kung hindi magsipsip sa Malacanang, gumawa ng kababalaghan sa kanilang mga ahensya, mamulitika. Nagsawa si Bongbong Marcos. At kailan niya ginawa yon? Nung ang huling head of agency na namulitika, pinaglalaruan ang boto ng 2 milyong ay nasagot dun sa mga sinasabi ko. So, meron siyang sinasabi na, ano lang yan, parang ang dating ni George, kunyari, 50-50, di ba? Pwedeng ma-disqualify, pwedeng hindi, pwedeng ma-proclaim, pwedeng hindi. Mga ganyan. Ganyan style nila sa COMELEC eh. Pero may niluluto yung mga yan. Una, sabi ko nga doon sa mga commission, director, hindi utos ng Pangulong Bongbong Marcos yan. Yung boss nyo, ang huling nagsalita bago nagalit si Pangulong Bongbong Marcos. Pangalawa, pinabanggit ni George Garcia yung pwede daw mag-cancel ng registration kahit nakaupo na. Ang sinasite niyang example, si Anwaray. Iba yung kaso ni Anwaray. Nag-assume sila ng seat sa Kongreso, 2 seats, kahit na 1 seat lang yung nakalagay. Ibig sabihin, gumastos ang gobyerno ng daang-daang milyon para sa proyekto ng congressman nila na wala naman talaga sa batas. Wala kaming nilalabag na ganon. Tatatlo yung kaso sa amin, how talaga. 'Di ba? Hindi daw kami rehistrado, kaya dapat tanggalin yung rehistro namin doon. Rehistrado nga, kaya nga pinapatanggal nyo yung rehistro eh. Pangalawa, vote buying, na wala naman kami inabot kahit piso. At yung pangatlo, promoting violence daw tantamount to mass murder in the Philippines. Kami teroristang NPA. Kami pa yung kinasuhan ng kaalyado ng NPA ng promoting violence. Masabi ko sa inyo, ating mga kababayan, sa ating mga pulis, sundalo na bumoto sa amin, sa ating mga OFWs, napakarami naghihirap sa bansa. Gusto ng pagbabago sa bansang ito at sa 2 milyong Pilipino na bumoto sa Duterte Youth Party List. Ayaw kaming paupuin ni George Garcia. Ang daming sinasabi. Wala naman siyang equal treatment para sa napakarami pang party list na may kaso. May party list doon. Na-convict na yung congresswoman. Nakakaupo naman sila. May party list doon. Citizenship nung mismong hindi Pilipino, yun ang kine-question, nakakaupo naman sila. May party list doon, kinakasuhan na mismo ng Republika ng Pilipinas para matanggal kasi may namamatay na terorista, nakabanggit yung pangalan ng terorista, nakakaupo sila. Bakit hindi pantay yung treatment? E di sana lahat na lang na may kaso. Para i-twist yung batas, para lang do sa discretion ninyo. Sinasabi nyo, abogado kayo, tapos tinitwist nyo para pahirapan ang mga Pilipinong bumoboto. Eto na nga lang, ang pagkakataon na merong tiwala ang mga Pilipino sa gobyernong ito, bumoto at makita yung binoto nila na maging pinuno ng bansa. Kami sinasabi ko sa inyo, wala kaming ibang pangarap kung hindi umupo sa Kongreso, makipag-away sa mga makakaliwang grupo, makipagdebate, at tulungan ng ating mga pulis at sundalo, ubusin ang mga teroristang NPA sa mga bundok. Yun ang pangarap namin. Bakit kung kailan uupo yung pinakabatang PM Mayor, uupo yung kaisa-isang taga-PNPA, binoto ng kanilang mga kasamaang pulis at sundalo para maging kinatawan. Bakit gaganituhin nyo parang business as usual? Kasama doon sa mga party list na pwedeng sinasabi ko sa inyo, kaya nagagalit ang Pangulong Bongbong Marcos bigla pagkatapos mo magsalita
George Garcia ng pamumulitika sa amin. Alam niya ang epekto sa ating mga tropa ng gobyerno ng ginagawa mo. Baka hindi mo alam. Sa pananaw ng COMELEC, hindi, isang party list lang yan. Kami, ang party list na ibinoto ng mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno, OFWs at milyong-milyong mga Pilipino, pinaglalaroan nyo ngayon at nagagalit lalo ang maraming Pilipino sa administrasyong ito. Kaya napuno ang Bongbong Marcos, Presidente, pinagre-resign kayo lahat. At sa lahat ng pinagre-resign, ikaw lang ang daming sinasabi na hindi ka kasali sa magre-resign. Wala kang tiwala sa sarili mong presidente at nag-appoint sa'yo, kinakabahan ka na baka i-accept yung resignation mo dahil ikaw naman talaga ang huling head of agency na namuliti ka bago nagalit ang Pangulong Bongbong Marcos. Sir, last question from my end. Kanina, you've mentioned, nabanggit yung tungkol sa impeachment, nabanggit yung about sa congressional hearing. Ngayon po, ang fear ng public, habang lumalayo tayo sa May 12 ay baka mabaon sa limot yung nangyayari ng election. Paano po natin, yung tanong nila, paano po matitiyak na mapanagot ang dapat managot? Yan, kaya kailangan, nandito tayo, magkakasama. Nandiyan kayo sa media, kami, ibinoto ng mga Pilipino, ay nagsasalita para baguhin yung mga bulok na sistema sa COMELEC na yan. At kung hindi natin gagawin ito, talagang mananahimik sila, business as usual na naman. Ang nakasabay nating nagalit, may mismong boss nila, Presidente ng Pilipinas, hindi naman namin kaalyado si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Naramdaman ni Bongbong Marcos ang daming galit na Pilipino, natalo ang kanyang mga kandidato, at nung nagsalita ang taong bayan kung sinong gusto nila, pupolitikahin pa ni COMELEC. Di lalong nagalit si Bongbong, itigil nyo na yan, mag-resign muna kayo lahat. Tanungin nyo si Chairman George Garcia, bakit wala kang tiwala sa panawagan sa wisdom ng iyong Pangulo na nag-appoint sa'yo na magpasa ng resignation lahat? Ang dami yung technicality, hindi ako kasali dyan. Yung kasamahan mo sumama. Ikaw, kinakabahan ka, baka i-accept ng Pangulong Bongbong Marcos ang resignation mo at i-accept yan. Dahil ikaw naman talaga ang huling namuliti ka bago siya nagalit ng ganyan. Yung disqualification case against Erwin Tulford just now. Ano reaction now? So, nung Lunes, dalawa kami. BH and Duterte Youth Party List. Kay BH, ang sabi, merong nag-file ng disqualification last week against them. Sa Duterte Youth Party List, dalawa rin yung sinight actually, yung 2019 na pending ng Kabataan Party List, at 2 weeks ago, nag-file na naman yung miyembro ng Kabataan Party List ng red tagging daw. Masabi ko sa inyo, kung dinismiss yung kay PH, hindi pa daw kasi niya natatanggap yung reklamo kaya dinismiss. Kumbaga hindi hindi equal yung treatment. Wala pang alam si PH do sa kaso, siya sinuspend. Ganon rin yung sa amin 2 weeks ago, hindi pa namin nakikita yung red tagging na kaso sa amin. Pangalawa, masabi ko sa inyo, hindi ako nagre-red tag. Miyembro ako ng Kabataan Party List dati sa UP Los Baños at Bayan Muna. 3 classmate ko, batchmate ko sa League of Filipino Students at sa Kabataan Party List, patay na bilang NPA. Pag ako nagbabanggit ng NPA na related sa Kabataan Party List, binabanggit ko mismo yung pangalan kung saan namatay na encounter ng AFP o PNP. Hindi ako yung katulad ng iba sa gobyerno na, oposisyon yan, NPA yan. Hindi ako ganun. Miyembro nga ako ng Kabataan Party List dati at Bayan Muna Kaya pag nagbabanggit ako, sinisigurado ko, yun ang tunay na miyembro nila na napatay bilang NPA. Pangalawa, yung sinasabi nila, hindi ko pa kasi nakikita yung kinaso nila 2 weeks ago Pero, ang inuulit-ulit lang naming sabihin kasi, may pending case sila mula sa Government of the Republic of the Philippines, final sa COMELEC. Ang nag-file, Office of the Solicitor General, nakapirma yung napakaraming solicitors doon. Pati yung OSG mismo, SG. At NTF-ELCAC, yung mga general. Yun ang sinasabi ko na pinuprove ng mga general at ng mga abogado na yung meron sila mga miyembro na napatay bilang teroristang NPA. Hindi ko kasi maintindihan dito sa mga
Ang ko dati sa Kabataan Party List, ang duwag ninyo. Yung ibang kumakatawan sa inyo sa Kongreso, yan yung ayaw umakyat sa bundok o na bisita lang doon. Hindi naman kayo bobo. Ayaw nyo pang aminin na meron. Yung spokesman nyo sa UP Cebu, si Cadalia, spokesman ng Kabataan Party List, napatay bilang terorist ng NPA last month. Ayaw nyo naman aminin. At marami pang iba kaya kong banggitin yung mismo mga pangalan. Kaya pag binabanggit ko mismo yung pangalan nung miyembro natin dati sa Kabataan Party List na napatay bilang teroristang NPA, pare, ang bobo naman, hindi naman red tagging yun. Katotohanan yun. Diba? So, masabi ko sa inyo, kung dinismiss yung kay PH dahil may nag-file sa kanya last week at hindi pa niya nare-receive yung kopya, ganun rin sa amin dapat. Kasi nag-file sa amin ng about red tagging 2 weeks ago, hindi pa namin nare-receive. At kahit ma-receive namin yun, madaling sagutin yun. At kung mawala na yun, ang pending na lang yung Kabataan Party List case pa rin noong 2019, nabanggit ko na sa inyo kung gaano kahawsyaw at kung gaano itinaas nila sa Supreme Court, dinismiss ng Supreme Court for lack of basis. Diba? Kaya, Chairman George, naging abogado kita. Kapag kami hindi mo pinroclaim, sabihin ko talaga, ha? Alam ko lahat ng sikreto dyan sa Comelec na ikaw mismo nagsasabi sa akin, pare. Huwag mo kaming isali dito sa mga business as usual na, oy, may lumapit, may kaso. Oy, may lumapit, may kaso. Nangongolekta kayo ng kaso, ha? Huwag nyo kaming isama dyan, pare. Sabihin ko sa inyo, yung amin, meron kaming nilalabanan para sa bansang ito, laban sa mga NPA at pumapatay sa mga tropa ng gobyerno. Ang aming kandidato, galing mismong Philippine Military Academy at Philippine National Police Academy. Pinakabata at handang makipaglaban lalo pag naging 3 kami sa Kongreso. Pinipigilan ninyo. Akala nyo, oy, kaso, kasama na naman yan sa mga kaso. Nagagalit na si Bongbong Marcos dahil pati to pinupolitika nyo, merong national security concern itong kasong ito. Yung nagkaso pa sa amin, Kabataan Party List, at pag kami na-disqualify, pag hindi nyo pinaupo yung taga-PMA at PNPA, kanino pupunta yung seat? Kay Gabriela pa. Sinasabi ko sa inyo, huwag nyo kaming isama doon sa mga business as usual dyan. Nung sinabi ko to last time, ang sagot lang ng Comelec, yung parang, intindihin na po natin yung bugso ng damdamin, okay na po, hindi na daw nila sasakyan yung bugso ng damdamin ko. Para hindi pa ako nakakainom ng losartan, sabihin ko sa taong bayan kung ano yung sinasabing business as usual ni Pangulong Bongbong Marcos. Pag sinama nyo kami dyan sa mga business as usual nyo, na nangongolekta kayo ng kaso dyan, ha? Yan, isa pa yan. Yung baka hindi nyo alam, yung NBI, sinabi na ako, pinadala na, humarap ako sa kanila. May kaso daw ako. Walang naka-attach. Punta ako doon, kasama yung abogado ko. Ang sinabi doon, tinanong ko, kasi tawag pa, Yusek, pasensya na ha, nautusan lang kami. Actually, yun yung mismong nasabi. Pasensya na, Yusek, nautusan lang kami. Anong kaso, attorney? Attorney sila eh. Unlawful utterance. Sabi ko, ano yun? Kailan yan? Nung, March 11. Saan? Sa Villamor Air Base po, mga 8 p.m. po to 9 p.m. Sabi ko, yan yung araw na si Pangulong Duterte dinala doon sa loob ng Villamor Air Base at nandun kami sa labas. At meron tong 3,000 Pilipino na nasa harap namin. Ang sabi sa akin ng NBI, baka po kasi kayo yung makakos ng galit nila. Sabi ko, kaya nagpuntahan yung 3,000 doon, galit na talaga sila. Hindi aalisin sa mga bahay nila ng gabi para lang puntahan si Ronald Cardema. Pumunta yan dahil galit sila doon sa nangyayari. Nagkataon lang ako yung nasa harap at may mga iba pang kasama. Ang sinasabi nila, sinabi ko daw na merong TRO. Ang sabi nung abogado may TRO. Yun lang ang sabi ko. Hindi naman ako party doon sa nag-file ng Sabihin ko sa inyo, 15 kami doon nagsabi, nag-i-speech na sinabi nung abogado may TRO. Yun ang kinakaso sa akin ng NBI, unlawful utterance. Sabi ko, walang iya. Sa dami-dami ng kinidnap, pinapatay ngayon sa Pilipinas, may natatagpuan, yung bangkay nasa maleta, may pugot na ulo, may mga businessman na Filipino-Chinese, 12 na daw yung nakidnap.
Ang iniimbestigahan nyo NBI, yung parang pang marites lang sa barangay, unlawful utterance. Bakit kayo binibigyan ng Kongreso ng 2 bilyon na pondo taon-taon kung ganyan lang pala ang iniimbestigahan nyo? You are also contributing to the political persecution being done by agencies to the opposition. At yan lahat ang backlash. Pumupunta kay Bongbong Marcos, kaya nga galit na rin si Bongbong Marcos. Wala na siyang maikilos. Dahil lahat ng ginagawa nyo, pamumulitika sa iba't ibang ahensya, akala nyo, natutuwa yung boss nyo, lahat ng galit ng Pilipino, humahataw sa kanyang muka, at nakita niya ito, natalo yung kanyang mga kandidato sa 2 key cities ng Mindanao, sa key province ng Visayas, at sa Kapitolyo ng Pilipinas sa Maynila, at sa maraming lugar pa. Kaya pinapatigil na kayo ni Bongbong Marcos. Pinagre-resign na nga kayo para mabigyan man lang siya ng tsansa to redeem himself to the Filipino people. Eh kayo, patuloy pa rin. Di ba? Alam nyo, ganyan talaga sa burokrasya eh. Pasipsipan ng pasipsipan. Pero baka sana, ma-realize nyo ngayon linggong ito, na puno na rin kahit yung boss nyo, hindi na siya makahinga, hindi na siya makakilo sa dami ng sinasampal sa kanya. Hindi naman sa inyo sinasampal eh. Sa kanya lahat ng sinasampal, lahat ng pinaggagawa nyo sa iba't ibang ahensya ninyo. Yun eh. Imbento lahat yan nung Kabataan Party List saka ni Emil Maranyon. Kaya kakasuhan ko ng disbarment yan, attorney na yan eh. Kine-claim niyan ng ilang taon na fake kami at hindi kami rehistrado, kaya ang petition nila sa COMELEC, matanggal yung aming rehistro. Parang ang weird eh. Pinipetition yung matanggal yung rehistro kasi hindi rehistrado. Ang sinasabi ko nga, lahat ng aming notice of hearing, inattenda namin ng hearing. Lahat ng order to publish, pinapublish namin. Hindi naman bobo yung mga taga-COMELEC. Yung COMELEC, by the way, sinasabi ko nga, yung COMELEC noong 2019 to 2022, yung senior commissioner, kaaway ko, di ba? Hanggang Supreme Court nag-aaway kami, talagang durugon kami niyang 2. Kaya kung totoo yan, ginanon na ako nung kaaway ko. Kaya kakasuhan ko talaga yan si Atty. Maranyon eh, nakakabwisit na eh. Inunahan ko lang si Rowena Gonzon, ayun, natalo ko sa Supreme Court eh. Babalikan ko to si Atty. Maranyon. Wala naman talaga yan eh. Siya lang ang sabi niya, hindi naman kami mare-register kung hindi kami nagsubmit ng necessary requirements. Hindi naman isang tao lang ang pumipirma niyan. Division and bank, mga direktor na nagre-recommend. Lahat yon hawak no senior commissioner na kaaway ko, magkakasama sila araw-araw. Kasuhan ko talaga yan si Atty. Maranyon, nabibwisit na ako dyan eh, sa kalbong yan eh. Nasa abogado ko, kung kinuwento lang ba yan ng iba, hearsay ba yun, attorney? So, yung mga ganong bagay ba? Pero kung as a former government official, as a former head of agency, kung lagi mo naririnig, di ba? Kumbaga tuwing pupunta ka doon, naririnig mo na ganyan yung sistema, ba totoo, di ba? So, tanungin ko muna sa abogado ko kasi baka pag nabanggit ko, hindi ko alam kung anong tawag to, hearsay lang o something eh, di ba? Pero sir, yung claim po na yan, you can personally back it up po. Oo, na naririnig ko at kinikwento sa akin at kung hindi ko lang alam kung kapag pinresent, baka yung mga... Wala akong sinabi. Sir, next question po still kay Chairman Ronald po. May post po kasi online, sir. So to clarify po, ano po yung relationship niyo, sir, kay first nominee, Congresswoman Divixie Cardema? Sister ko yan. 2 sa nominee, sister ko. Personal sister, hindi po sister ng wife niyo? 2 dyan, sister ko. Iba lang yung apelido kasi, tsaka yung middle name kasi we come from a broken family na nag-asawa yung tatay ko, nag-asawa yung nanay ko. Pero 2 dyan, kapatid ko. So, hindi po totoo na nagkaroon ng possible misrepresentation and legal change of service? Wala. Thank you, sir. Feeling ko may nag-uutos eh. Diba? Either yung ibang katabi namin na party list o yung ibang natalong party list dun sa dulo, uso yan sa COMELEC eh. So, yun nga sinabi sa akin ng intelligence officer kahapon, gusto kami ma-disqualify para pag na-disqualify kami, 3 seats yun, isa doon sa makakasama, Gabriela, sa baba. Tapos hindi ko alam, may sinasabi si George na pwedeng hindi rin doon sa baba manggaling yung dadagdag, pwedeng doon sa taas eh. Sabi ko, mayroon pa pala doon sa taas na
mga gusto pong madagdagan yung seats. Sabi mismo ni George hindi lang doon sa baba, pwede. Doon sa taas So, masabi ko sa inyo, hindi na po yan. Yan, buti binanggit nyo yan. Babanatan ko talaga to si Raul Manuel Bumanat-banat si Raul Manuel dyan na, may alam ka pala, bakit ngayon mo lang sinasabi? Yung Kabataan Party List po, ay 15 years na sa Kongreso. Kahit iharap mo dito na naman sa akin si Raul Manuel, dito sa Pandesal Forum na to, tatalunin ko na naman sa debate yan. Ano yung nilalagay nilang Ano yung nilalagay nilang salin nila? Ano yung kay Sara Elago? Salin niya sa isang taon, 78,000. Ang sweldo na isang congressman, almost 300. Times 10 months, 3 million. Tama ba? 3 million. May 2 months pa. So, may bonus pa. May... mga 3 ang sweldo na isang congressman, mga 3.6 million kada taon. Ang nilalagay nilang salin nila, 74,000, 78,000, para magmukhang mahirap sila. Masabi ko, dati ako miyembro ng Bayan Muna at ng Kabataan Party List. Pare, niloloko tayo dyan ng mga kinatawan natin sa makabayan. Pupunta sa ating rally, tapos sasabihin, wala silang sasakyan, wala silang... magkano lang presyo ng isang cellphone at laptop ngayon sa Kongreso? Yun na yung yun na yung net worth ng isang congresswoman nyo, 74,000 sa isang taon. Kumukuha yung 3 kongresista na yan ng 3.6 million kada taon. Hindi pa kasama yung pondo ng opisina. Kaya kapag sinasabi sa inyo, mga nasa araw na nagrarally, pagod na mga kasama, na aktivista, at yun lalo na yung mga nasa bundok, na talagang mas mahirap ang buhay, nila. Ang kanilang mga anak pinapadala nila sa abroad para mag-aral. Habang kayo, kabataan Pilipino na sumasama sa rally nila, naniniwala kayo, 74,000 lang yung salin ng kongresista ninyo. Pinapababa lang nila yon. Pwede nga silang kasuhan dyan, di totoo yung mga salin na yun Sinasabi ba nila sa inyo na maraming pondo ang isang kongresista? Hindi. Sabihin ko sa inyo kung magkano pondo ng isang kongresista. Sabihin ko sa inyo, pag hindi kami pinroclaim next week. Wow. Yun ang tanong ng isang editor ng Filipino Mirror newspaper, si Miss Susan Cambry. Sinabi niya last time dito sa Pandesal Forum, pag dinaya kayo, may sasabihin kayong mga expose about what's happening daw sa Comelec. Ready ba kayo magsabi ng ganyan pag may nangyari daw sa kaso niyan? Masabi ko sa inyo, hindi kasi ako nakainom ng losartan ko ngayon. Masabi ko sa inyo, kayo taga-media, baka naman nababalitaan nyo kung gaano kadami ang kurakot at mandarambong sa gobyerno. Bilang media, bilang mga media na nakatutok sa gobyerno, baka naman nababalitaan nyo na napakaraming ahensya ng gobyerno ang kilala sa korupsyon. Imposible namang hindi nyo narinig yun sa araw-araw nyong trabaho na pagsagap ng balita. Pangalawa, kami sa Duterte Youth Party List, tinatangka naming solusyonan yung mga ganyan. Kami ang nagbabalik ng death penalty para sa plunder, corruption, teroristang NPA at heinous criminals. Walang nagko-co-author niyan sa amin. Wala kaming kasamahan na nagko-co-author niyan. Tanong nyo na lang bakit. Kung lahat ng ating mga politiko ay napakaganda ng hangarin para sa bansa, bakit wala? Nagko-co-author ng panukalang batas na nag-iisa para ibalik ang death penalty para sa mandarambong, kurakot, teroristang NPA at mga heinous criminals. Baka dun sa patungkol sa heinous criminals meron. Pero dun sa teroristang NPA at mga mandarambong, bakit wala? Itanong nyo. Bakit nga naman wala? Diba? So, masabi ko sa inyo, sa napakadaming kurakot sa ating gobyerno, na masusuka ka na talagang hindi kaya solusyonan ng isang kongresista. Hindi kaya solusyonan ng
kakaunting tao sa sobrang laganap, kailangan ng pagtutulungan ng lahat ng Pilipino. Kasi ikakamatay namin pag sinabi namin sa inyo yung mga nababalitaan naming mga pangyayari sa loob ng gobyerno. Oposisyon man o administrasyon, dating kongresista man o incumbent na kongresista, bakit walang nagsasalita? 'Di ba? Kasi yung mga dati, nag-aantay lang silang umupo para sila naman. Hindi kami ganon sa Duterte Youth Party List. Hindi kami nakikialam dyan sa mga pondohan, sa gobyerno. Yung sinasabing vote buying sa amin, pare, sa sobrang daming vote buyer, hindi kami nagbigay kahit piso. At kami ang nagbabalik ng death penalty para sa mga mandarambong sa gobyerno. Sana doon pa lang makita ninyo na dapat kaming maupo sa Kongreso. Dahil kung ayaw nyo ng korupsyon, at ayaw niyong ma-recruit ang inyong mga anak, kapatid, apo, sa hanay ng NPA, Duterte Youth Party List lang po ang lumalaban sa Kongreso para sa mga ganyang advokasya ninyo. Last question, kasi magta-12 na. May nagtanong lang dito, marami nagtanong dito, Chairman Cardema, Attorney Respicio, and Attorney for the, ang tanong dito, anong reaction daw ninyo sa interview ni yung ninong nyo, si Pangulong Bongbong Marcos, na willing na daw siya makipag-reconcile sa mga kaaway niya? Anong reaction ninyo? Tsaka anong mga condition ang pwedeng magawa ng gobyerno para makipag-reconcile yung mga kaaway niya? At katulad nung ni Vice President, former President. Nung sinabi yan nung isang araw, nung isang linggo yata, sir, nung isang linggo, ano reaction? ang sagot ko, sabi ko, huwag kayo maniwala dyan, budol lang yan. Kasi kami, Duterte Marcos talaga matagal na. Marcos loyalist kami, Duterte supporter kami. Noong 2016, ang kinampanya namin, Mayor Duterte and Senador Marcos, hindi yung Duterte Cayetano. Siyempre, ngayong 2022, Marcos Duterte naman kami. Ninong namin si Bongbong, ninong namin si Speaker, ninong namin si Anton Lagdameo, tatlong magkakabarkada dyan na nakaupo ngayon. Nung panahon na hindi sila makaupo sa ating gobyerno, natalong Vice President, kakaunti lang kami na appointee ni Pangulong Duterte na Marcos loyalist. At isa kami sa laging nilalapitan ni Ninong Bongbong, iniimbita sa bahay, sa opisina, lahat ng aking mga event sa National Youth Commission, sila ni Governor Aimee pa, ang bisita. Masabi ko sa inyo, nung tumatakbo yung aming kinakapatid, si Sandro, naninong rin ang anak namin naman. Nung tumatakbo pagka-congressman for the first time, noong 2021-2022, itinulong namin lahat ng aming pwedeng itulong galing Kongreso kay Sandro. Doon kami nagkakampanya, Duterte Youth Party List, nagkakampanya sa Lawag, sa Ilocos, para lang tulungan si Sandro. Pagkatapos ng pagkapanalo, pagka-presidente at pagka-congressman, kapag nakasalubong mo, parang 3-seconder na, uy, basta, ganun na lang. Kaya masabi ko sa inyo, yung ginawa nila sa amin, at ginawa nila sa mga Duterte na nagpalibing sa kanilang ama, sabi ko, budol lang yan. Nabudol kami. Baka kayo, nabudol rin. Pero masabi ko sa inyo, kahit na ganun yung sagot ko last week na gusto ng reconciliation, sabi ko, budol. Pero nung nanawagan si Ninong Bong, nung isang araw, kahapon lang, na mag-resign lahat ng cabinet secretaries at cabinet level heads of agencies, baka baguhin ko ng konti yung sa tingin kong budol lang. Kung totoo yun, kung sincere yun, baka may konting liwanag. Dahil baka pati siya nasasakal na sa hirap sa dami na nakapalibot sa kanya na kurakot at namumulitika. Baka ayaw na rin niya nun. Kaya nga sabi ko, kung totoo yan, Chairman George, maniwala ka naman sa nag-appoint sa'yo na nananawagan na lahat ng heads of agencies magpasa ng courtesy resignation. Courtesy resignation na nga lang Hindi naman irrevocable Baka kasi natatakot ka na i-accept agad yung sa'yo dahil ikaw ang huli na head of agency na namuliti ka at ginalit yung mga botante bago nanawagan ang inyong boss, Pangulong Bongbong Marcos, na mag-resign kayo lahat. May dito na
yung BS party list na nawala na yung disqualification, may konting pag-asa ba kayo na sana mangyari sa inyo yan ngayon? Hindi, kausap ko naman si BH lagi, nung this past few days, hindi naman siya kinakabahan eh. Sabi ko nga, baka isinabay lang sa amin para kami talaga yung tunay na target dyan eh. Pero congratulations kay Kong BH, makakaupo na sila. Leader of the Duterte Youth Party List, Chairman and Founder Ronald Cardema, for your closing statement. Masabi ko sa inyo, aming mga kababayang Pilipino, kami sa Duterte Youth Party List ay nasusuka sa klase ng ating gobyerno, sa klase ng politika dito sa ating bansa. Napakaraming kurakot at mandarambong. Siyempre, kumakandidato pa ulit-ulit yung mga yon. Nakita nyo bang hinold yung kanilang mga proclamation? Dito sa ating bansa, kung sino yung mas maraming nakurakot at na-plunder, sila pa ang nananalo sa mga kaso. Kami, Duterte Youth Party List, hindi nangungurakot, nagpapanukalang batas para ibalik ang death penalty sa mga kurakot. Kami pa ang pinapahirapan. Kung sino pa yung hindi nagvo-vote buying, naglalabas kahit piso, kami pa ang kinasuhan ng vote buying. Kung sino pa ang lumalaban sa mga teroristang NPA, kami pa ang nakasuhan ng promoting violence. Ganyang karumi ang politika sa ating bansa. Kaya kami, nagsasawa na rin talaga kami eh. Kaya masabi ko sa inyo, sana sa inyong tulong, di ba? Maproklama kami dahil 2 milyon ang bumoto at makaupo tayo sa Kongreso. At masabi ko sa inyo, ganito na lang gagawin natin sa Kongreso. Dahil 3 naman yung congressman namin. Gagawin namin 24 oras ang opisina namin sa Kongreso. Kung iba, office hours lang. Kami ang office hours namin 24 oras. Merong staff sa umaga, may staff sa gabi. Kung meron kayong gustong panukalang batas, sabihin nyo sa opisina ng Duterte Youth Party List, yun ang gagawin naming House Bill kung anong gusto nyong panukalang batas. Kung meron kayong nirereklamo na ahensya ng gobyerno na masungit sa inyo, ayaw kayong paglingkuran ng ayos, kami ang magpapatawag sila sa kanila sa Kongreso. Yan lang ang advokasya namin sa gobyerno. Puro kami reservist sa military at meron pang galing talaga sa PMA at PNPA. Ang mga pangarap ng mga tropa ng gobyerno ay magserbisyo kahit ikamatay nila yon. Yan ang pangarap namin sa bansa. Kaya kung merong gustong pumatay sa amin, awin namin NPA. Kaya kami, hindi kami natatakot sa aming kaaway. NPA, mga teroristang grupo, mga makakaliwang grupo. Kahit ambushin kami, okay lang. Yan ang aming gustong gawin para sa bansa. Kayo, Comelec, huwag kayong makialam sa aming away. Sa mga makakaliwang grupo, ang nagkaso sa amin, makakaliwang grupo, yung gobyerno ng Pilipinas nagkaso sa kanila, di sana pareho kaming hindi maproklama. Bakit sila naproklama? Mas matindi yung kaso sa kanila ng Government of the Republic of the Philippines. Sila nagkaso lang sa amin, kami hindi makaupo. Dahil sa inyong pamumulitika at mga business as usual nyo dyan. Anong gagawin nyo? Ituturo nyo sa akin kung sinong kukuhanin kong abogado para ma-resolve yung kaso? Utang ina. Buisit na kami sa ganyang sistema sa gobyerno. Kahit si Bongbong Marcos, buisit na. Kayo sa Comelec ang huling gumaganyan, namumulitika. Kaya masabi ko sa inyo, kung hindi pa aayusin to ng Comelec, taong bayan ang nagagalit sa'yo dahil ayaw mong paupuin yung ibinoto nila. Si Bongbong Marcos na rin ang nagagalit sa inyo at pinagre-resign kayo dahil namumulitika kayo. Ite-technical nyo lang bilang abogado. Technically, we are not a member of the cabinet and we will not file resignations. Ang ina, ganito ba tayo sa Pilipinas? Nagpapaaral tayo ng mga abogado para i-twist lang yung batas at maging discretion lang natin kung kailan gagamitin yung kaso na hausaw. Kung ganyan lahat ng klase ng abogado, wala ng pag-asa ang bansang ito.
Kaya sana naman, yung ibinoto ng taong bayan, paupuin nyo. Yung pinagre-resign ng Pangulo, mag-resign naman kayo. Lahat ng atensyon nasa inyo na. Ayaw nyo bang pansinin? Kayo na lang ang namumulitika dito, tapos na yung eleksyon. Kayo pa rin ang namumulitika sa resulta ng eleksyon. Sa mga commissioner at mga director dyan na mga yes man, taga-bulong kay George na, Kapag kinasuhan kayo, hindi nyo pwedeng sabihin na inutusan lang kayo ng head of agency. Puro kayo abogado dyan. Sana naman maging patas kayo sa inyong pag-interpret ng batas at mga regulasyon. Nakalagay sa inyong rules. Kahit may kaso, basta hindi final, pwede iproklama. Kami hindi nyo pinoproklama. Lahat ng kasama namin. Malversation of funds, graft and corruption, plunder, citizenship, hindi Pilipino, may kaso pa sa drugs, nasa CIA pa, kinasuhan ng terorismo. Lahat sila nakaupo, kami hindi makaupo. Gaano ka-twisted ang pag-interpret nyo ng batas? Utang inang bansa to. Thank you very much to a very thought-provoking